Kinukumbinse ng ina ang panganay na anak na huwag isama si Amor sa kanya, sabalit sadyang di mo malaman kung anong sasagot o sasabihin dahil panay ang buntong hininga nito sa kawalan. Pagbalik mo, buo pa naman siya, pero syempre hindi na ako papayag na sa'yo siya uuwi. Dito na siya titira sa mansyon? Nangaasar pa na sabi ni Tyrone, ngunit may punto ang binata. Matatalim na tingin lang ang ginante ni Lucas kay Tyrone dahilan matawang kapatid. Ang ina naman nakikinig lang sa mga talakay nila tungkol sa dalagang si Amor. Sa puntong di na nagsasalita ang lahat, doon na sumagot ang ama. Are you willing to take the risk? New York is a big city, look, not just a market like what your mother said. Tyrone had a point too. Miss Contreras can stay here and live her as one family. Mamamonitor siya araw-araw at maging ang pag-aaral nito. Kapag iniwan mo si Miss Contreras dito, makaka-focus ka sa pag-review mo hanggang makagraduate ka ng doctoral mo. No hassle. Wala kang iisiping ibang tao kundi sarili mo lang mismo. Kapag isasama mo siya, malaking tsansang magkakaroon ka ng conflict sa schedules mo at sa oras. But in my final opinion, nasa sayo pa rin naman ang tamang desisyon. We're just helping you to decide and suggestion. Ikaw pa rin ang masusunod. Natapos na lang ang usapan ng pamilya nang walang may maisaboses si Lucas. Dahil sa mga sinabi ng pamilya nito sa kanya, nagdadalawang isip na rin siya ngayon kung ano at sino ang susundin nito. Ang pamilya ba o ang sariling desisyon nito? I suggest kausapin na lang muna si Amor. Suhestyon ng ama na si Alfredo sa panganay na anak. Later. Yun lang at natuloy na ang pagkakape ng pamilya habang si Amor nasa kusina, tumutulong sa ina na si Celeste at sa iba pang kasambahay na nagluluto ng kanilang tanghalian. Natapos ang usapan, ngunit ang isip ni Lucas hindi pa rin tapos magdesisyon. Napabaling siya sa kanang bahagi ng mansyon nila na makita si Amor na tumutulong sa pag-aayos ng kapagkainan. Maya-maya lang tumayo ito at tumapit sa dalaga. Miss Contreras, usap muna tayo. Ha? Sige. Nakasunod din naman. Sa likuran ni Lucas ang dalaga. Sa visiting room nakatayo si Lucas sa harapan ng glass wall habang pinagmamasdan ng bawat patak ng ulan sa labas. Ano po yon, Sir Lucas? Hindi sumagot si Lucas, bagkus binubuo pa nito sa kanyang isipan ang mga sasabihin kay Amor. Sunod-sunod din ang pagbuntong hininga hanggang sa nakapagdesisyon na ito na humarap sa dalaga. I have made up my mind. You will stay here at the mansion, Miss Contreras. I would have suggested talking you to New York, but I realized that I might not be able to attend to you there and that I might neglect you. Doctoral studies are not easy, either focus is required. Pinatong ni Lucas ang dalawang kamay nito sa magkabilang balikat ng dalaga at tinitigan diretso sa mga mata. Is it okay with you to live here in the mansion with my family? Only 6 months, then I will be right back, I promise. Naglalambing na sabi ni Lucas kay Amor at saka ngumiti. Nakikita sa mukha ng dalaga na malungkot ito, ngunit maya-maya pa napalitan din ng pagngiti. Umangat ang mukha at tumango sa mga sinabi ni Lucas. Huwag mo ko isipin, Sir Lucas. Ang isipin mo makapagtapos ka ng doktoral mo at makabalik ka kaagad. Wala naman problema sa akin, dumito muna ako eh. At least kasama ko at alam kong ligtas ako. Focus ka muna sa iyong pag-aaral lang sa gayon. Mas lalo ka pang gumaling sa bawat kasong hahawakan mo sa hinaharap. I'm sorry. Nakangiting umiling si Amor. Huwag kang humingi ng paumanin sa akin. Wala ka namang may nagawang mali o kasalanan. Tama naman na wag na akong sumama dahil ayoko na rin dumagdag pa sa iisipin mo. Napabaga ng hangin sa kawalan si Lucas saka tumango. Okay, 6 months, babalik ako? Wag mo akong alalahanin, Sir Lucas. Pamilya mo ang gagabay sa akin. Nagkasundo ang dalawa. Nag-usap at nakapagdesisyon na iiwan ni Lucas si Amor sa mansyon ng pamilya sa kanyang mga magulang. Gabi na magpaalam ang dalawa na uuwi na. Ang gusto sana ng ina ni Lucas bukas na uuwi. Ngunit gustuhan man, may pasok si Amor sa eskwela at may trabaho din si Lucas. Huwag na huwag kang magpapaloko dyan kay Tyrone. Playboy ang kapatid kong yan. Habilin ni Lucas kay Amor. Mabait naman po siya at joling kausap. Ang sinasabi ko, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang sinasabi ko rin po, mabait at masiyahing tao si Sir Tyrone. Ako pala, hindi? Wala naman akong sinabi na hindi ka mabait, Sir Lucas. Tsaka nagbibiroan lang naman kami ni Sir Tyrone.
Just listen to me, Miss Contreras. 6 na buwan akong malalayo at hindi kita mapoprotektahan sa kahit na kanino. Alam ni Amor ang ibig ipahiwatig ni Lucas sa kanya. Simula pa umpisa, si Lucas na ang tagaprotekta sa kanya sa tuwing may gustong manakit sa dalaga. Huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon po, protektahan ko ng aking sarili. Hindi na ako papayag na may mga agaw sa akin sa 6 na buwan. Pagbalik mo, hindi na ako takot kahit kanino nababangga sa akin. Pangako ko din yan sa'yo, Sir Lucas. Saglit, binalingan ni Lucas si Amor. Nakangiti ang dalaga na ang tingin nasa harapan ng daan. Hindi habang buhay magtatago ko sa likod mo, Sir Lucas. Katulad ngayon, aalis ka. At dahil aalis ka, ako naman ang tatayo sa sarili kong mga paa. At para pagbalik mo, hindi mo na ako kailangan protektahan dahil kaya ko ng sarili kong ipagtanggol sa mga taong mababa at tingin sa akin. Tahimik lang si Lucas na binaybay ang daan pa uwi sa kanila. Kalahating oras dumating sila sa bahay. Sige po, Sir Lucas, mauna na po ako sa loob. Teka, sandali lang, Miss Contreras. Bakit, sir? Lumapit si Amor kay Lucas. Naghihintay na may sasabihin ng binata sa kanya. Ngunit nabigo to dahil umiling lang at tiningnan ang diretso sa mga mata si Amor. Just nothing. Sige po, good night. Nagpatuloy si Amor sa paglalakad hanggang sa harapan ng pintuan. Nang bumukas ang pintuan at pumasok si Amor, di niya inaasahan na inabol siya ni Lucas at hinuli ang pulsuhan ng dalaga. Nagulat naman si Amor ngunit walang salitang lumabas sa labi. Matagal nagkatitigan ng dalawa hanggang sa sinakop ni Lucas sa mga labi nito. Di naman nagprotesta si Amor dahil gumantito ng alik kay Lucas. Naging mapangahas ang sumunod na eksena. Halos kalad ka rin ni Lucas si Amor patungong labi, ngunit ang mga labi hindi pa rin nagkahiwalay. Pabagsak na nahiga ang dalaga sa malapad na sofa at gano'n na lang pangibabaw ni Lucas sa katawan ni Amor. Unang sabing hinubad ni Lucas ang suot na blusa ng dalaga hanggang ang pangloob na saplot na lang ang natira. Di rin nagdalawang isip na hubarin ni Lucas ang suot nitong polo at inanboto ng pantalon na suot. Parang nauubusan. Walang may sumuko o huminto sa kanilang dalawa. Hingal lang humiwalay ang mga labi ng dalawa at maya-maya inialsa ni Lucas si Amor para maupo ito sa sofa. At may nangyari nga sa kanilang dalawa ni Amor at Lucas. Kinuha ni Lucas ang kanang kamay ng dalaga at pinagsalikop na yon. Di rin nawala ang bawat halik sa balikat ng dalaga. Mahinang saad ni Lucas sa likuran ng tenga ng dalaga habang di tumitigal sa kakahalik sa balikat nito. Mahimbing na nakatulog ang dalaga dahil sa pagod, sakit at tapding nararamdaman nito sa kanyang kaloob-looban. Di na nagawang bumangon para lumipat sa kanyang kwarto, kaya binuhat to ni Lucas para lipat sa kwarto mismo ng binata. Hindi nagdalawang isip si Lucas na bihisan ng dalaga. Kahit papano natagumpayan niyang isuot ang panloob na saplot ng dalaga. Sa unang babae ni Lucas, ngayon niya lang din mararanasan na gawin ang ganong bagay. Pagkatapos saka tinabihan sa pagtulog ang dalaga. Kinabukasan, di na nagtaka si Amor kung bakit nasa kama na siya. Ngunit ang kinagulat niya, bakit nasa kwarto na siya ng binata. Maya-maya bumukas ang pintuan saka nilawal doon si Lucas. Napatanga si Amor na makitang tanging jogger lamang ang suot ni Lucas. Topless kaya't kitang-kita ang ganda ng katawan. Napukaw din ang atensyon niya nang makita niya ulit ang bordadong katawan ng binata. Mula viray nito hanggang sa tagiliran ang tattoo ng binata at saka ang laki kaya maagaw talaga yon ng pansin. Lumapit si Lucas sa kanya, naupo sa kama at walang sabing hinalikan siya nito sa noo. I'm sorry about last night. Psst! Wag! Kumunot ang noo ng binata nang pigilan siya ni Amor na magsalita. Tinakpan ng dalaga ang bibig ni Lucas at sunod-sunod na umiling. Ngunit sadyang natuwa si Lucas sa kanya, kaya kinuha ng binata ang kamay ng dalaga sa bibig nito. I won't speak not asking you. All you need is pahinga. Tinawagan ko na yung advisor class mo na hindi ka makakapasok ngayon. Ha? Hindi pwede. May mga assignments akong ipapasa ngayon. Akmang aalis si Amor sa kama na mapagtantong wala siyang suot na damit, maliban sa panloob. Dahil sa kahihiyan, nagtago ito sa makapal na kumot na hindi na lumabas doon. I told you, hindi ka papasok ng klase ngayon. Sinadya mo talaga to eh. Sinadya natin. Huwag mong sabihin ako lang may gusto. Ganun pa rin yun.
Narinig na lamang ni Amor ang mahinang tawa ni Lucas. Maya-maya lumabas ang ulo ng dalaga sa makapal na kumot para tingnan si Lucas. Nakatayo pa rin to sa harapan niya at ayaw umalis, bagkos nakapaghanda ito ng kanilang almusal. Here is your clothes and get dressed. Breakfast is ready. I still have an errand by 9. Are you okay alone here? Sunod-sunod naman na tumango si Amor. Sanay na ako nag-iisa dito kaya wag mo na akong alalahanin. Ginulo ni Lucas ang buhok ng dalaga tsaka nauna nang tumungo sa bukana ng pintuan. Oh, before I forgot. Sa Wednesday na palang alis ko, I am going to miss you. Tsaka lababas si Lucas. Naiwan namang di nakapagsalita si Amor dahil natanggap nitong balita galing kay Lucas. Nagmamadaling nagbihis ng damit si Amor at lumabas ng kwarto ni Lucas kahit na wala pa itong ayos at medyo magulo pa ang buhok nito. Dumulog siya sa kusina nang walang sapin ng paa. Miyerkules ka na aalis. Akala ko ba sa susunod na linggo pa? Bakit minadali mo naman ang alis mo? Umangat ang mukha ni Lucas saka tinapunan ng tingin ng dalaga. Maya-maya bumalik din siya sa kanyang ginagawa, nagtimpla ng sariling kape sa coffee maker. Sit down, saad ni Lucas nang matapos sa ginagawa. Wala sa sariling na upo din si Amor sa harapan ng hapag. Aalis ka mamaya. Anong oras ang balik mo? Egg or fried rice? Sinangag. Ibig sabihin yan, busy ka mamaya hanggang bukas? Juice or water? Tubig na lang. E di nakapag-ipake ka na ng mga gamit mo. Ihatid ka ba ni Kuya Mario? Hindi na namalaya ni Amor na habang nagsasalita siya, sinasagot niya rin ang bawat tanong ni Lucas sa kanya. Ngunit sa dami ng tanong ni Amor, isang beses lamang sumagot si Lucas. Imbes na si Lucas ang pagsalbihan nito, si Lucas. Nagtatantrums ka na naman. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang talaga kasi, bakit sa Miyerkules ka na aalis? Nung nakarang Hunyo pa sana nang ipasa sa akin ni Ninong Amir ang unang kasong hahawakan ko. Kaninong kaso ba yun? At bakit tinanggap mo pa talaga? Kung nung June ka pa umalis, edi sana nakabalik ka na, no? Your case, and yes, maybe, kababalik ko lang siguro from my studies. Pero kung di ko tinanggap yung kaso mong yun, malamang hindi kita nakilala. Oo, sana hindi mo na kinuha yung kaso ko. Doon lang napagtanto ni Amor na hindi na pala tamang mga sinasabi niya. Napatingin din siya sa pinggan nito na may laman ng pagkain. Tsaka niya lang din napansin na sinusubuan siya ni Lucas ng tinapay. Napatayo siya at hindi malaman ang gagawin. Napailing si Lucas dahil sa kilos ng dalaga. Anxiety and tantrums attack you. Can you calm down first? Sit down and have breakfast. Let's talk about that later. Bumalik sa pagkakaupo si Amor at kumalma. Maya-maya, kinuha ni Lucas ang kamay ng dalaga at saka mag-ang hinawakan. It's okay, nandito pa naman ako eh. Aniya at saka ngumiti. Sa loob ng maraming buwan na dumaan, nasanay na si Amor ng madalas kasama ay ang binatang si Lucas, ang tagapagligtas niya, tagaprotekta sa kanya sa tuwing may mga taong kinukutsanit siya nito. Kahit may ugaling kakaiba ang binata, mas pipiliin pa rin ng dalaga na si Lucas ang kasama. Bagaman dahil kinakailangan muna nila na maghiwalay ng landas, kailangan ni Amor na matutong masanay na wala si Lucas sa tabi nito. Nag-usap ang dalawa pagkatapos ng almusal. 8:00 pa lamang naman kaya may oras pa naman bago aalis si Lucas. You said ayos ka lang maiwan dito. Pero sa pag-oobserba ko ngayon parang hindi maganda na iwan kita. Final question and final decision. Sasama ka ba sa akin? Matagal bago nakapagsalita si Amor. Binabalanse niya ang isasagot niya kay Lucas. Ina Amor Contreras. Umiling ang dalaga. Hindi. Huminga ng malalim si Lucas at dahan-dahan niyong ibinuga sa kawalan. Maya-maya lumapit siya kay Amor tsaka niyakap. I will see you later. Aniya at saka umalis nang yakap sa dalaga. Matamlay ang katawan ni Amor nang umalis si Lucas. Sinisikap rin ng dalaga na huwag maging emosyonal dahil 6 na buwan lang naman ang itatagal ni Lucas sa ibang bansa. Sumapit ang araw ng Miyerkules. 10:00 ng umaga nang paalis na sila ng bahay upang ihatid ang binata sa paliparan ng naiya. Tahimik lamang si Amor habang si Lucas ay may kausap sa telepono ang pamilya nito. You will go straight to the mansion. Mario will take you there? I will call you when I arrive in New York.
Always remember, take care and protect yourself, Ina Amor. Sunod-sunod naman na tumango ang dalaga. Just 6 months, I will be back soon. Saad ulit ni Lucas sa kanya niyakap ang dalaga. Mario, bakitid si Miss Contreras sa mansyon. Mag-iingat kayo. Ingat din, Sir Luke. Safe flight. Thank you. Tsaka bumaling saglit kay Amor sabay haplos sa likod ng dalaga. Walang may naisaboses si Amor hanggang sa nawala niya sa paningin na si Lucas. Gustuhin niya man umiyak, hindi niya magawa dahil ayaw niya nang igawin iyon. Pansamantala ang paghihiwalay ng dalawa. Ang isang araw napalitan ng isang linggo at ang isang linggo napalitan ng isang buwan. Naghintay si Amor sa pagbabalik ni Lucas. Araw-araw tumatawag si Lucas kay Amor. Wala ding araw na hindi nagkukwento si Amor sa mga nangyayari sa kanya hanggang sang madalas sa pag-uusap ay napalitan ng madalang na pag-uusap nilang dalawa dahil sa pagiging abala sa kanilang buhay. Ang isa, 2, 6 na buwan ay napalitan ng 8 taon. Ang pangakong babalik pagkatapos ng 6 na buwan ay napalitan ng 8 taon. 8 taon nang nakakalipas magmula nang umalis si Lucas ng Pilipinas. Ang pangakong babalik ng 6 na buwan hindi natupad. Hindi na rin umasa si Amor na babalik o uwi ng Pilipinas si Lucas dahil nagkaroon ng trabaho ang binata doon. Taon 2023, Manila, Philippines. Tyron, hurry up. I'm going to be late at work. Andyan na po. Bye, Tita Celeste. Aalis na po kami. When you visit here again? Hindi na napapadalas dito simula na makapagtapos na ng senior high mo. Nagtatampo na ako sa iyo, Ina. Napangiti si Amor nang yakapin niya sa Celeste, ang ina ni Lucas. Next week po ulit, babalik ako rito. At 1 linggo ako magsistay dito. Pangako ko po yan. I love you po, Tita Celeste. Napangiti na lamang ang babae nang lambingin siya ng dalaga. Aasahan ko yan. Ingat kayo ni Tyron sa biyahe. Call me madalas. Opo, bye. Ina, tawag ni Tyron sa kanya sa bukana ng pintuan. Nandyan na, excited eh. Kumaway pa ang dalaga sa babae bago tinilikdan ito. Na makalapit kay Tyron, kaagad naman pumasok ng sasakyan si Amor. Nilalambing ko pa nga si Tita Celeste, ito naman. Di makapaghintay. Saad ni Amor kay Tyron. Late na nga ako sa trabaho ko eh. Rason ng binata. Paano naman kasi? Lasing pa more. Heartbroken ako, okay? Ayaw mo naman kasi akong sagutin o ayaw mo magpaligaw sa akin. Umikot ang bilog na mata ni Amor at saka umiling. You are not my type, Kuya Tyron. Yeah, I know. Busted ka agad. Napangiti na lang si Amor sa binatang nagmamakdol. Let's go na? Trainee ako ngayon. Bawal din akong malate. Saan ka ba ngayon? Judge Alfredo Montenegro. Okay, I'll drop you there. Wika ni Tyron. Susunduin pa rin ba kita after ng train mo? Ihatid na kita sa apartment mo. Umiling si Amor na nakangiti. Wag na, Kuya Tyron. Dadaan pa ako ng library at baka gabihin din ako doon. Are you sure you're okay? Salamat. Sa loob ng 8 taon, tanging si Tyron ang naging kaibigan ni Amor. At sa loob ng 8 taon, walang ibang tinatakbuhan si Amor kundi si Tyron. Kahit na abala ang binata sa kanyang trabaho, di niya pinabayaan ang dalaga. Ngunit sa loob ng 8 taon, hindi nagawa ni Amor na magkaroon ng kakaibang nararamdaman sa binata. Hanggang kaibigan at nakatatandang kapatid lamang talaga ang turing niya rito. Iyakan ng balikat, sumbungan ng problema, at pagbabahagi ng malungkot at masayang kwento, tawanan at maging sa kalasingan, at higit sa lahat, taguan ng sekreto. Nang dahil kay Tyron nakalimutan ng dalaga ang pangalan ni Lucas, yon ang pinagdikdikan niya sa kanyang isipan. Taon 2023, New York, USA. Congratulations, Attorney Lucas Montenegro. You really did not disappoint us. You are great. You are indeed a unique guardian of law of the NY law firm. What are you planning now that the last case you're handling is over? Let's celebrate. Napangiti si Lucas dahil sa loob na 8 taon, hindi pa ito nagkaroon ng pagtatalo sa mga klasong hinahawakan niya. Tinaguri ang ace ng kanilang law firm sa New York, napakahusay at napakatalino. I plan to go home to the Philippines. It's been 8 years since I did not come home. Someone is waiting for me, and she is the reason why I persevere. Ang tanong, naghihintay pa ba siya ngayon?
Walang taon ang nakakalipas at sa palagay mo ba, hindi nagbabagong isang tao dahil sa pangakong hindi natupad? It doesn't matter. I'm still going home. Uuwi. Pero di ka naman pipirme ng Pilipinas. Nandito ang trabaho mo at dito ka kumikita ng malaking dolyar. I am already a billionaire. Yeah, I know. Attorney Lucas Montenegro. Kaya nga may sariling firm ka na dito sa New York eh. Tumayo si Lucas at tumarap sa babasaging pader ng kanyang opisina. Ginalang tingin sa magandang tanawin ng New York. Maya-maya kinuha niya ang telepono nito, tinitigan ang larawan ng dalaga. You have changed so much. How are you? Do you still remember me? 8 years had passed. Are you still mad at me? Ina Amor Contreras? Napabuntong hininga si Lucas nang tumunog ang telepono nito. I am gonna marry her. I will send you our invitation card. Save the date, Attorney Lucas Montenegro. Stop pissing me off, Tyron. Natawa lang ang nakababatang kapatid saka pinutol na ang linya ng tawag. April 2016, Manila, Philippines. Linggo, araw ng pagkabuhay ni Jesus. Maagang nagising si Amor dahil magsisimba ang buong pamilya ng Montenegro. 6 na buwan na nakakalipas nang umalis si Lucas at ito rin ang araw na hinihintay niya, ang pagbabalik ng binata. Magandang umaga po, Ma'am Celeste. Tulungan ko na po kayo. Magiliw na sabi ni Amor sa ginang na si Celeste. Magandang umaga, Iha. Kamusta ang tulog mo? Napapanaginipan ko po. Nasa eroplano na si Sir Lucas? Talaga? Tinawagan mo na ba siya? Nakausap mo ba siya kagabi? Hindi ko na nasagot ang tawag niya. Ngayon hindi ko na rin makontak. Ring lang ng ring ang telepono. Tatango-tango na sumagot ang ginang sa dalaga. Ay handa mo na ang pag at na makapag-almusal na tayo. Huwag kang mag-alala. Tatawag din naman yon kapag hindi na abala o baka nga natulog na yun ngayon eh. Sunod-sunod naman na tumango ang dalaga at nag-ayos na ng hapag para sa lahat. Hindi ugali ni Celeste na umasa sa mga kasambahay ng almusal ng kanyang pamilya. Siya madalas ang gumagawa nun lalo pat wala siyang ginagawang trabaho. Nauuna ang pamilya kesa sa trabaho. Hands-on ang ginang. 6:30, nasa hapag na ang lahat. Magkatabi sina Tyron at Amor habang sa Celeste kaharap ang anak na si Tyron at ang nasa gitna ay padre de pamilya ng tahanan. Tahimik na nag-aalmusal ang apat nang magsalita ang haligi ng tahanan na si Alfredo. Nakausap ko si Lucas. Bumaling ang Ginoo sa lahat, lalo na kay Amor na nakangiti. Hindi siya makakauwi ngayon. Nahinto sa pagkain. Si Amor nang marinig niya ang balitang yon. Po, bakit po sir? Hindi napigilan ng dalaga ang hindi sumingit. Alam niyang kabastusan iyon, ngunit hindi siya matiis na hindi magtanong. Hindi pa siya na-release yung records niya sa university na pinagdoktoral nito, kaya maghihintay pa siya ng 3 linggo o 1 buwan siguro. Paliwanag naman ng Ginoo. Di agad nakapagsalita ang dalaga. Yung 1 araw niyang enerhiya ay nawala na ng ilang segundo dahil sa balita. Is that so? Bumaling si Tyron sa dalaga at gumiti. Ayos lang yan. 3 linggo lang naman pala eh. Tawagan mo mamaya. Dahil mas nakatatanda si Tyron kay Amor, sinikap ng binata na libangin ang dalaga na wag itong malungkot o magtampo kay Lucas. Napangiti na lang si Amor, nagpatuloy sa pagkatapos ng kanyang almusal. Ayos lang ba si Dad? Nag-aaral lang wika ng ginang sa asawa. Don't worry about your son. He is independent. Ani ng Ginoo. Natapos ang simba ng pamilya, kagad din bumalik sa mansyon ang mga ito. Nagpaalam si Amor na magpapahinga na lang muna sa kanyang kwarto at susubukan niyang tawagan at kausapin si Sir Lucas. Nakatanaw ang buong pamilya sa kanya dahil ramdam nila ang pagkadismaya ng dalaga. Actually, hindi na babalik ng Pilipinas si Lucas. Pagtatama naman ng ama ni Alfredo. I know. Sagot naman nakababatang anak na si Tyron. Bakit hindi niyo sinabi sa kanya na nagtatrabaho na siya doon? Paano kapag nalaman niyang hindi pa pala makakauwi si Lucas? Ano ang sasabihin natin? Sa boses ng ginang ay halatang nag-aalala na ito sa dalaga. Well, si Lucas lang ang makakasagot niyan at siya na rin ang kakausap kay Amor. Yun nga lang, kailangan niya munang magsinungaling. I feel sorry for her, wika ni Tyron. Daddy, anong gagawin natin?
saad ng ginang. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan ng Ginoo at hindi nakapagsalita. I don't know. It was up to Lucas to speak to her, but I told him that as long as he tell the truth to Amor early, the girl would not expect her to return early. Wika ng Ginoo. Walang pamilya na hindi alam ang hindi pagbalik ni Lucas ng maaga. Hindi na bago sa kanila ang pag-uwi ni Lucas ng Pilipinas ng maaga dahil madalas itong nasa ibang bansa. Umuwi lang ng Pilipinas kung gusto niya o kapag namimiss ito ang pamilya. Ang naging bago nga lamang sa kanila, may isang tao na umaasa na babalik siya ayon sa kanyang pangako bago ito umalis ng Pilipinas at iyon ay si Amor. Malungkot ang pamilya Montenegro, hindi dahil hindi makakauwi si Lucas, kung hindi dahil kay Amor na umaasa na babalik kaagad ang binata. March 2023, Manila, Philippines. Alas 6 ng gabi, nang matapos ang duty ni Amor sa firm na nag-iisang judge na si Alfredo Montenegro. Rason kung bakit law ang nakuhang kurso dahil sa mga napagdaanan ng dalaga noon. Gusto niyang makatulong din sa mga taong inosente at walang kalaban-laban sa batas na pera lamang ang habol. Hindi rin si Lucas ang dahilan kung bakit abogada ang kinuha, kundi dahil kay Judge Alfredo Montenegro na ito mismong nagtulak sa kanya. Kung magaling si Lucas, mas walang papantay sa husay na isang Alfredo Montenegro.